Okay guys, so ito meron na naman ako another project, isang power supply na maliit. Okay, so na-check ko na to galing dun sa bahay nila, no. Medyo special ito guys kasi foreigner ang may-ari nito. Bale itong diode yung nakita kong sira, saka fuse, saka yung MOSFET. Dito guys sa ilalim ay shorted itong tatlong pana ito. So iniisip ko kung anong gagawin dito, kung magagawa ba ito kasi shorted pati MOSFET pati yung diode guys. So pag hindi to nagawa guys, ipo-4 wires ko to, pero try ko muna nga gawin ito. So pakita ko muna sa inyo guys yung diode na tinutukoy ko, no. Yung diode guys shorted, siguro yun ang dahilan kaya siya pumutok. So tingnan nyo. Okay, nagbabaser siya. Nagbabaser. So isa lang ang sira dito sa tatlo, pero papalitan na natin yung tatlo kasi nakaparallel yan guys. Then dito sa may MOSFET makikita nyo tatlong paa nyan shorted lahat. Kaya may chance na sira din ng PWM, may chance din na nakaligtas yan. Kaya swerte-swerte lang kapag hindi nasira yung PWM nyan. So shorted talaga, no. Okay, so pati kabilang side shorted din, nagbabaser. Then yung fuse guys ay open. Siyempre puputok yan guys kapag shorted yung MOSFET. Okay guys, wala pa akong hinihinang dyan original nya pa yan mga hinang dyan kasi pinull out ko yan sa bahay nila. So guys, baklasin ko na guys para mabilis tayo. So ito guys, papakita ko sa inyo na binabaklas ko pa lang. Ngayon pa lang siya may hinang guys, kasi dire-diretso tayo guys. Pagkatapos nito pupunta tayo sa bahay nila and then kakabit na natin tong unit. Malaki yung bahay nila guys, sobrang laki. So yung TV guys ay 55 inches. Okay guys, so ito na yung mga natanggal ko, no. Ito na yung tatlong diode, yung MOSFET na short, pakinggan nyo. Okay, shorted. So sa diode guys, hanapin natin kung sino ang short. Itong isa, lagay ko na lang muna guys dito sa tester. So hindi siya short. Itong isa, tanggalin ko muna to. Ito siguro yung short. Okay, ito yung short guys. So pero tatlong pirasong papalitan ko yan sabay-sabay kasi sabay-sabay naman silang tinanim dyan. Baka stress na rin yung iba, baka mag-back job lang. Okay, so nandito na guys yung fuse, and then ito na, binend ko na yung isa. Ito nga pala guys yung ipapalit natin doon sa diode. SR5200 yung napulot ko, so pwede naman yan. And then pakita ko sa inyo yung dati niyang diode ay SR3100. Medyo mababa ng konti doon sa ipapalit natin, so nagtaas lang tayo. Okay, so testingin na natin to guys sa natin, scope natin kung gagana siya. Okay, ito nasa scope na siya. Tiningnan ko muna yung pulse niya kung meron. So meron ako nakitang pulse. Hindi naka-auto-set ang ating oscilloscope, kaya adjust ko lang konti. Pero okay na to guys, kaya ibabalik ko na, hindi ko na ipapakita sa inyo. Okay, so ito na, ibalik ko na. Testing na tayo sa kanyang output kung meron na. So hanapin natin yung test point. Then sasaksak ko muna. Okay, so ito may 10 volts. So nakakapagtaka, no, 10 volts siya, pero ang nakasulat dito sa kanyang terminal ay 12 volts. Yan guys, so makikita nyo puro 12 volts, wala kayong makikitang 10 volts. Pero iniintindi ko yung circuit guys is may feedback ito, kaya malamang kailangan pa yung mainboard para mag 12 ito, kasi meron pa siyang tumakbo doon para sa may PS on. So meron siyang PS on. So itry natin to sa bahay nila para malaman kung under talaga ito. Okay, nandito na ako guys. Okay, so Try sir. able to repair it? I'll try sir. Tumakit na ako. Nandito nilapag ko yung TV nila. Yan, 55 inches guys na na TCL. Dito siya naka-mount. Okay, so ilagay ko lang muna yung board guys para mabilis tayo, no. Isasalpa ko lang yung board diyan. Then testing tayo.
Okay, so ito naglagay na ako test probe and then saksak natin. Kaso nabaloktot pala yung saksakan, napakan. Okay, ito na, pwede na isaksak. Nakasaksak na siya guys, and then tester na tayo dun sa tatlong diode kung meron na. Merong 10 volts guys, nakita nyo nag 12 saka biglang nag 10. Then hanapin natin yung power, kung magpa-power siya. Hindi yata yung power dyan na nakakapako, nandito yata sa gitna. Ayun, nakapako na. Testing natin. Ayun, saka lang siya mag 12 guys, no. Kaya ang problema dyan, kung mag-po 4 wires kayo tapos idediretso yung 12, malamang hindi magandang effect. So kailangan nakandun sa feedback. Okay, so ito ilagay ko muna yung camera, iangat ko lang guys. Yun, meron na TCL, very good. So meron na naman tayong pambili ng bigas niyan guys. Okay, so ganun lang guys yung pinalitan natin. Hindi tayo nagpalit ng PWM, wala rin tayong pinalitan mga capacitor, diode, ano lang, MOSFET saka fuse. So sa magpo 4 wires guys, kailangan nasa feedback kayo bago kayo maglagay ng 4 wires. Okay, ito tinetesting na namin sa mount niya na, no? Naka-mount na siya. Okay, wala namang tama yung LCD niya. Very good na very good. So maraming salamat guys sa mga nanood. Hanggang sa muli. Peace out. Ang galing! Ang galing!